servisyo mula kay Pastor Amador. Tingnan po natin sa ating Biblia sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 14 hanggang 22. Ito po yung sinabi. Nang sumakit ang oras, lumunod si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga disco. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang ginagawa na makasama kayo sa hapag sa pulang pagpasko na ito bago ako magdusa. Sinabi ko na sa iyo, hindi na ako ikakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kanya ng Diyos. Dumapot siya ng isang tupa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay binigay niya ito sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko na sa inyo, wala na yung hindi na ako itutong upa ng ubas hanggang sa pagdating ng kahiyaan ng Diyos. Lumputin siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagkakahati at binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihatog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kaya hindi naman dinapot niya ang upa pagkatapos magkapunan at sinabi, ang upang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubos alang-alang sa inyo. Ngunit kasama ko dito ang magkakalumo sa akin. Papanaw ang ng tao ay si pinagdaan ng Diyos. Ngunit habang ang tao magkakalumo sa kanila. Ang salita po ng Panginoon, kung ang hapag ng Panginoon ay ginanap bago pa man po siya pinagkalulo, napako at namatay sa krus. Sa pamamagitan po ng pagtipon niya sa kanyang mga alagad sa tinatawag na hapunang pagpasko, yung tinatawag po natin hulungan. May dalawang bagay po na binigay ang Panginoon Kristo. Una ay ang paghahabilin, pangalawa ay ang pagpapaalala. Paghahabilin dahil alam ng Panginoon na siya ay pagkakanuna ng isa sa kanyang alagad. Maturusa, ipapako sa krus at mamamatay. Kaya may isang bagay na hinibili siya sa Panginoon at sa kanyang mga alagad. Yun ay ang tinapay at ang upa na naroon sa hapag. Nagtinampot ng Panginoon po ang tinapay pagkatapos magpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso, ibinigay sa kanyang mga alagad. Ito ang kanyang habilin. Tagapinin ito bilang pag-alala sa akin. Ipinapakita po mga kapatid ng Panginoon na napakahalaga ng paghabilin niya sa kanyang mga alagad. Hindi po ito isang legacy, kundi ito ay habilin sa kung ano na dapat natin gawin kapag naganap na ang kanyang pagkamatay sa pusagatan niya. Na hindi lamang inabilin sa kanyang mga alagad, kundi sa atin po lahat na napakahalaga. Naalalahanin natin ang katawan ni Kristo na naghirap sa krus alang-alang sa atin. Ganun din naman, pinambot niya ang lupa pagkatapos magpasalamat sa Diyos. At ipinibigay sa kanyang mga alagad na sabi niya, ito ang aking dugo na ibinugo sa krus alang-alang sa inyo. Ipinapaalala po sa bawat isa na ang pagpatak ng dugo ni Kristo sa krus ang siya nagligtas sa atin sa tiyak na kaparusahan sa kanyang. At sa krus ito ang isang paalala po na binigay ng Diyos. Na sabi niya, ngunit ang kasama ko dito ang magkakagulo sa akin. Ang pagkakagulo po ay isang bagay na pagpawalang bahala sa ginawa ng Panginoon sa kanyang hapag.
isinawalang pangalan po natin ito, hindi po natin siniliksik ang ating mga sarili para din po natin ipinagkaluluhan ng Panginoon Jesus Cristo. So napakahalaga po na siniksik po natin ating mga sarili sa araw na ito kung tayo ba ikarapat-dapat sa hapag ng Panginoon. Iyan po ang salita ng Diyos sa hapag ito. Gusto ko tayo magsiyasa. Nagkirinig ko natin ating sarili sa pagharap sa pasal sa pagharap. Gusto ko tayo magdahil. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Lord God, at sa pagkakataon na kami ay naging kapate sa Lord's Supper, Panginoon. Lord God, we pray sa na upa na nagasimulo sa iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, dugo na nag-save sa aming Father God. Napasalamatan ka namin, Father God. Ilulis, Father God, obey ang command, Father God. Lord, naman na salamat, nawa po'y kami maging karapat-dapat na mag-partake sa nila. In Jesus' name I pray. Nasa kami kami. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibibigay ko naman sa iyo. Nung gabi sa itinagkanulo, ang Panginoong Isus ay lumampot ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapresyon yun at sinabi, ito ang ating katawan na hinandog para sa iyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman, matapos magpunan, yung probinsya ng Kupa, at sinabi, ang kupang ito ang bagong lipa na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iniinom niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing nakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kupang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagbabalik. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo.